Ang mga gabi sa Aurus ay parang walang wakas. Tahimik ang kagubatan, ngunit sa likod ng katahimikan nito ay may palihim na bulong ang hangin, tila may lihim itong gustong ipahayag. Sa isang maliit at alikabok na baryo sa puso ng Guinea, isang batang lalaki ang madalas matagpuang nag-iisa sa ilalim ng punong mangga, nakatitig sa langit. Hindi siya nagsasalita ng madalas, ngunit ang kanyang mga mata ay parang laging may tinatanong. Robert, tawag ng kanyang ina habang bitbit ang isang balde ng tubig sa balikat. Halika na at kumain. Hindi ka na naman sumagot kanina. Anong iniisip mo ron? Ngumiti lamang si Robert at tumayo. Walang salitang binitiwan. Umuwi siyang tahimik, ngunit sa loob niya ay may kumakaway, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, isang uri ng panawagan. Hindi sanay ang Aurus sa mga bisita. Kaya't isang umaga nang bumaba mula sa isang kalabaw na kariton ang dalawang lalaking banyaga na may puting suot at rosaryo sa leeg, halos lahat ng mga bata ay nagtago. Ngunit si Robert, sa halip na matakot, ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, pinagmamasdan sila. Anong pangalan mo, iho? Tanong ng isa sa mga misyonero. Robert po, mahinang tugon niya. Tumingin ang isa sa kanila sa kanyang kasamang pari, saka bumaling muli sa bata. May mata siyang mapanlikha. Tahimik pero matalim. Mula sa araw na yon, nagsimula silang magturo sa baryo, kaunti lang sa una ang nakikinig. Ngunit si Robert ay laging nasa unahan, laging nakikinig ng buong buo. Hindi siya natutulog sa mga klase. Hindi rin siya nagtatanong, ngunit lahat ng salitang lumalabas sa bibig ng mga pari ay para bang itinatatak sa kanyang puso. Minsan, sa gitna ng isang leksyon tungkol sa mga apostol, itinanong ng isa sa mga pari, sino sa inyo ang gustong maglingkod sa Diyos? Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Hanggang sa dahan-dahang itinaas ni Robert ang kanyang kamay. Lahat ay lumingon. Ang batang halos hindi nagsasalita, siya ang unang umamin. Simula noon, parang may pinto ng langit na bumukas para sa kanya. Ang ama ni Robert ay isang magsasakang hindi marunong bumasa't sumulat. Mahigpit siya, lalo na pagdating sa relihiyon. Ayaw niyang masangkot si Robert sa mga dayuhang katuruan. Hindi ka magiging pari. Maliit ang lupang ito, at ikaw ang susunod sa akin sa bukid, mariing sabi niya. Ngunit sa unang pagkakataon, tumingin si Robert sa mata ng kanyang ama at nagsalita ng buong tapang, Tatay, narinig ko ang tinig ng Diyos. Hindi ko siya pwedeng baliwalain. Walang sumagot. Ngunit sa gabing iyon, narinig ni Robert ang kanyang ina na tahimik na umiiyak sa tabi ng kalan. Sa edad na 12, iniwan niya ang Aurus. Bitbit lamang ang isang bag, isang lumang dasal na aklat at ang basbas ng kanyang ina. Walang masyadong pamamaalam, hindi uso sa kanila ang emosyonal na eksena. Ngunit habang sumasakay siya sa kariton papalayo, tinanaw niya ang kanyang ama na nakatayo sa gilid ng palayan, nakatingin lamang. Walang salita, pero may paggalang sa kanyang katahimikan. Ang seminaryo sa kabisera ay tila ibang mundo. Naroon ang mga bata mula sa mayayamang pamilya, malalinis ang uniforme, may bitbit na gamit na hindi niya kailanman nakita. Si Robert, galing sa baryo, ay luma ang sapatos at minsan ay walang baon. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Hoy, taga-bundok! Dito, dapat marunong kang magsalita ng Pranses, ha? Sigaw ng isang kaklase habang nagtatawanan ang iba. Hindi sumagot si Robert. Sa halip, nag-aral siya ng mas mabuti. Habang ang iba ay naglalaro, siya ay nagdarasal sa kapilya. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay nagbabasa ng mga kasulatan. Unti-unting napansin ng mga guro ang kanyang pagsisikap. Isang gabi, kinausap siya ng rektor ng seminaryo. Robert, nakita namin ang iyong dedikasyon. Isang pagkakataon ang dumating. May scholarship para mag-aral ka sa labas, sa France. Pero mahirap iyon. Malayo, malamig at iba ang kultura. Sigurado ka ba? Tumango si Robert. Kung saan ako tawagin ng Panginoon, doon ako pupunta. Ang France ay isang revolusyon para sa kanyang isip at kaluluwa. Sa mga aklatan ng mga lumang monasteryo, sa mga lecture hall ng mga matatalinong guro, natuto siyang unawain ang lalim ng pananampalataya. Ngunit habang lumalalim ang kanyang kaalaman, mas lalo niyang nahanap ang halaga ng katahimikan. Isang araw, pagkatapos ng klase, tinanong siya ng isa sa mga propesor, bakit hindi ka katulad ng iba, Robert? Hindi ka mahilig sa debate. Tahimik ka lagi. Dahil hindi ako narito para manalo sa argumento. Narito ako para makilala ang katotohanan, sagot niya.
Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang ina. Ipinapaalam nitong may sakit na ang kanyang ama at wala ng gaanong panahon. Sa kanyang pag-uwi, hindi siya sigurado kung paano siya tatanggapin. Pagdating niya sa baryo, nakita niya ang kanyang ama, payat, mahina, ngunit muling nakatingin sa kanya ng diretsyo. Robert, mahinang wika nito. Hindi ko naunawaan noon pero ngayon, alam ko na. Hindi kita nawala. Ibinigay lang kita sa Diyos. Tumulo ang luha sa mga mata ni Robert. Sa unang pagkakataon, niyakap siya ng kanyang ama. Tahimik. Wala nang kailangang sabihin. Pagbalik niya sa France, may bagong apoy sa kanyang puso. Hindi lang siya tinawag upang maglingkod. Tinawag siyang mamuhay bilang saksi. Sa likod ng mga pader ng seminaryo, habang ang mundo ay patuloy na nagbabangayan sa politika at ideolohiya, si Robert ay patuloy na humuhubog ng kaluluwang handang tumanggap ng apoy. Ngunit sa pag-uwi niya bilang bagong ordinadong pari, hindi niya alam na ang kanyang bansa ay higit pang magpapatunog ng kampana ng pagsubok, hindi para subukan ang kanyang talino, kundi ang kanyang pananampalataya. Ang tunog ng kampana tuwing alas 5 ng umaga ay hindi na bago kay Robert. Isa itong musika ng disiplina. Sa seminaryo, walang puwang para sa tamad o mapaglaro. Bawat hakbang sa pasilyo ay may kaakibat na layunin. Bawat salita ay dapat timbangin bago bigkasin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, natutunan niyang mahalin ang hindi sinasabi. Sa pagitan ng mga klase sa teolohiya, liturhiya, at kasaysayan ng simbahan, umukit siya ng sariling tahimik na pakikipagtagpo sa Diyos. Hindi sa ingay ng diskurso kundi sa katahimikan ng kanyang pagninilay. Robert, nasaan ka na naman kanina? Tanong ni Brother Jean, isang seminarista ring galing sa Senegal. Sa kapilya, sagot ni Robert habang kinakalas ang kanyang sinturon na itim at kupas. Hindi ka ba napapagod? Minsan naiisip ko, masyado kang banal para sa sarili mong kabutihan, biro ni Jean. Ngumiti si Robert. Hindi ako banal. Gutom lang ako sa presensya niya. Habang ang karamihan sa mga kabataang seminarista ay nangangarap ng mga posisyon sa loob ng simbahan, rektor, tagapagsalita, obispo, si Robert ay may ibang nais, ang maging tapat kahit walang nakakakita. Isang hapon, habang naglalakad siya sa likod ng seminaryo, napadaan siya sa lumang hardin. Doon niya nakita si Father Raymond, isang retiradong pari na minsan ding misyonero sa Congo. Nakaupo ito sa bangkong kahoy, may hawak na lumang aklat, at mukhang malalim ang iniisip. Father, magandang hapon po. Robert, tugon ng matanda. Halika't maupo. Alam mo bang isa kang palaisipan dito? Po. Hindi ka sumasabay sa agos. Tahimik ka. Pero sa tuwing nagsasalita ka, may bigat ang mga salita mo. Alam mo kung anong tawag dyan? Hindi ko po alam. Kalidad na hinuhubog ng disyerto. Tahimik si Robert. Ngunit ang salitang iyon ay tumimo sa kanyang kaluluwa, disyerto. Simula ng araw na yon, madalas na niyang kausap si Father Raymond. Tinuruan siya ng matanda tungkol sa pagiging pastol sa gitna ng kagutuman, sa gitna ng kawalan. Hindi para magpakitang gilas, kundi para alalayan ang isang kaluluwang nawawala. Tinuruan siyang mahalin ang pananahimik, hindi bilang pagtakas, kundi bilang paglapit. Nang ipinadala siya sa Europa para sa mas mataas na pag-aaral, baon niya ang mga aral na yon. Sa Roma, parang ibang planeta ang paligid. Mataas ang mga gusali, modernong ang mga pasilidad, at punong-puno ng ambisyosong mga seminarista mula sa iba't ibang bansa. Ngunit muli, hindi siya nagpabago. Sa klase ni Monsignor Lemoyne, isang kilalang liturgist, tinanong ang klase, ano ang pinakaimportanteng tungkulin ng isang pari? Iba't ibang sagot ang narinig, magturo, mamuno, mangaral. Ngunit nang si Robert ang tinawag, sagot niya ay simple, manalangin. Nagtawanan ang ilan. Isang seminaristang Aleman ang nagkomento, mas bagay yan sa mga monghe, hindi sa mga leader. Ngunit hindi nagpaliwanag si Robert. Sa kanya, ang panalangin ay hindi pangretiradong espiritualidad. Ito ang apoy ng pagkilos. Walang dapat gawin ang pari kung wala ito. Habang lumalalim ang taglamig sa Rome, lumalalim din ang kanyang panloob na buhay. May isang gabi, habang nasa simbahan siya mag-isa, lumuhod siya sa harap ng tabernakulo. Panginoon, bulong niya, kung ito lang ang tanging oras na makakausap kita ng buong buo, hayaan mong manatili ako rito. At nanatili siya. Sa loob ng 4 na oras.
Habang ang iba ay namumuhay sa pagitan ng ambisyon at akademya, si Robert ay namumuhay sa pagitan ng katahimikan at pananalig. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa Ginya. Isa sa mga dating kaibigan niya sa baryo, si Marcel, ay nahuli ng gobyerno dahil sa pagsuporta sa simbahan. Isinara na rin ang ilang mga kapilya at pinagbabantaan ang mga pari. Nagpigil siya ng luha habang binabasa ang liham. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Pumunta siya sa opisina ng kanyang rektor. "Gusto ko pong bumalik sa Ginya," mahinahong wika niya. "Hindi mo kailangang bumalik na yon," sagot ng rektor. "Maaari kang manatili rito. Maraming posisyon ang naghihintay sa iyo. Maaari kang maging tagapayo sa Vatican." "Ngunit hindi iyon ang tawag sa akin," sagot ni Robert. "Ang simbahan sa aming bayan ay sugatan. Doon ako dapat." Hindi siya pinigilan. Pagbalik niya sa Ginya, bumungad sa kanya ang init, hindi lang ng panahon, kundi ng tensyon. May sundalong nakabantay sa labas ng mga simbahan. May mga taong pinatahimik. Ngunit walang takot si Robert. Sa kanyang unang misa sa kanyang lumang kapilya, halos kalahati lang ng dati ang dumalo. Tahimik ang lahat. Ang ilan, takot. Ang iba, nagdadalawang isip. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, may bagong apoy sa kanyang tinig. "Hindi tayo itinayo upang maging ligtas," anya. "Itinayo tayo upang maging tapat." Isang matandang babae sa harapan ang tumango habang tahimik na umiiyak. Muling nabuhay ang komunidad. Hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng presensya. Muli silang nagtipon. Muli silang nanalangin. Muli silang naniwala. Ngunit sa kanyang paningin, hindi pa ito sapat. Sa kanyang puso, alam niyang hindi sapat na manatili lamang. Kailangang mamuno. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, may dumaan na motor. May bumaba at nagsabing, "Robert Sara. May naghahanap sa'yo. Gusto nilang makausap ka." Ngayon? Ngayon. Hindi siya nag-atubili. Sumakay siya sa motor at dinala sa isang lumang opisina. Doon siya hinarap ng isang opisyal ng rehimen. "Alam naming ikaw ang dahilan kung bakit muling nabubuhay ang mga tao. Hindi namin kailangan ng mga pari na pumupukaw ng tanong. Gusto namin ng mga pari na tahimik." Sumagot si Robert, "Ang pananahimik ay hindi kawalan ng paninindigan. Kung ang tinig ng Diyos ay humahampas sa budhi ng mga tao, hindi ito kayang patahimikin ng mga bala." Tumayo ang opisyal, lumapit sa kanya, at bumulong, "Mag-ingat ka, Father. Ang mga tahimik, minsan, ay hindi na natin naririnig kailanman." Ngunit si Robert ay hindi natakot. Sa katunayan, lalo siyang tumibay. Hindi dahil sa katapangan niya, kundi dahil sa katotohanang hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng karahasan, sa ilalim ng anino ng diktadura, lumalalim ang kanyang ugat. At habang pinipilit siyang tanggalin sa lupa ng kanyang bayan, lalo siyang kumakapit. Sa mga susunod na buwan, sinimulan niyang magtayo ng maliit na mga grupo sa bawat nayon, mga madasalin, mga tagapagtanggol ng pananampalataya. Walang banner, walang kampanya. Katahimikan. Panalangin. Aksyon. Isang gabi, habang nasa isang nayon sa bundok, kinausap siya ng isang batang lalaki. "Father Robert," sabi ng bata, "gusto ko pong maging pari katulad mo." Lumuhod siya at tumitig sa bata. "Bakit?" "Dahil kahit natatakot ako, pag naririnig ko kayong magsalita, para bang may lakas akong hindi ko alam." Hinaplos niya ang ulo ng bata. "Hindi ako ang pinanggagalingan ng lakas na yon," anya. "Ang Diyos ang bumubulong sa katahimikan." Ang tanong ay, marunong ka bang makinig? Ang bata ay tumango. At doon, sa gabi ng kagubatan, may bagong buto ng bokasyon ang nahulog sa lupa. Mainit ang araw ng si Father Robert Sara ay formal na naordinahan sa edad na 24. Sa gitna ng solemneng seremonya, habang pinapatong ng obispo ang kamay sa kanyang ulo, pumikit siya't bumulong, "Panginoon, gawin mo akong iyong lingkod, kahit saan mo ako dalhin." Sa puso niya, alam niyang ang kanyang pagiging pari ay hindi magiging isang maluwalhating landas, ito ay magiging krus na bubuhatin habang buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya sa Conakry, ang kabisera ng Ginya. Ngunit ang bayang minsan niyang iniwan ay hindi na katulad ng dati. Mahigpit ang pagkontrol ng rehimeng militar. Ang simbahan ay binabantayan, pinagdududahan, at pinagbibintangang kakampi ng mga dayuhan. Lahat ng gumagalaw sa ngalan ng pananampalataya ay sinusundan, tinatakot, at kung minsan, pinapawi.
Father Robert, bulong ng isang parokyano, habang nagpapahid siya ng langis sa isang may sakit. Huwag na po kayong magsalita ng masyadong matapang. May mga mata sa paligid. Ngunit tumingin lamang siya sa babae, ngumiti, at sinabing, mas malaki ang mata ng Diyos kaysa sa kanila. Hindi nagtagal, napansin siya ng mga tagapamahala ng simbahan. Matalas, tahimik, ngunit may timbang ang kanyang bawat galaw. Kaya't ilang taon lamang pagkatapos ng kanyang ordinasyon, itinalaga siya bilang obispo. Isang desisyon na ikinagulat ng ilan, masyado pa siyang bata, masyado pang baguhan. Ngunit para sa mga nakakakilala sa kanya, walang duda, siya ang tamang tao sa hindi madaling panahon. Bilang obispo, unang ginawa ni Robert ang muling pagbisita sa mga kulungan. Hindi upang husgahan, kundi upang makinig. Sa loob ng isang madilim at amoy ugat na selda, nilapitan siya ng isang matandang lalaking nakakadena. Obispo, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't dapat nasa palasyo ka ng simbahan? Ang simbahan ko ay narito, sagot niya. Kasama ka. Sa isa pang pagkakataon, tinanong siya ng isang gwardiya sa checkpoint, bakit araw-araw kang tumutungo sa mga squatter, sa mga gilid ng riles? Dahil ang mabuting pastol ay hindi naghihintay ng tupa sa katedral. Hinahanap niya ang nawawala. At unti-unti, naging alamat si Obispo Robert sa lansangan, isang lalaki na kayang lumakad sa gitna ng dilim ng hindi nadudungisan. Ngunit hindi ito palaging ligtas. Isang gabi, habang pauwi mula sa isang misa sa nayon, hinarang ang kanyang sasakyan ng mga armadong lalaki. Ibinaba siya, piniringan, at dinala sa isang abandonadong bodega. Obispo Sara, wika ng isang malalim na tinig, marami kang sinasabi. Hindi lahat ay nasisiyahan. Kung ayaw ninyong marinig ang ebanghelyo, dapat siguro ay huwag na kayong umattend ng misa, mahinahong tugon niya. Isang malakas na sampal ang bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi ka natatakot. Mas natatakot akong maging tahimik habang sinasaktan ang aking mga kapatid. Ilang oras siyang ikinulong, walang pagkain, walang tubig. Ngunit sa katahimikan ng dilim, dasal ang kanyang sandata. Ama namin, sumasalangit ka ni. Nang siya'y pinakawalan, duguan ang labi ngunit hindi ang puso. Sa kanyang pagbabalik sa simbahan, pinuno niya ang pulpito ng salita. Kapag ang katotohanan ay pinatahimik, mas lalong dapat itong isigaw. Hindi sa ingay ng protesta, kundi sa paninindigan ng buhay. Habang lumalala ang tensyon, nagsimulang magsalita ang mga tao. Obispo Robert ang tanging hindi bumababa ang ulo, bulong ng mga matatanda. Para siyang bato sa gitna ng agos, sabi ng mga binata. Ngunit ang kanyang tunay na lakas ay hindi nasa gilas ng kanyang pananalita, kundi sa lalim ng kanyang panalangin. Araw-araw, gigising siya bago pa sumikat ang araw. Sa loob ng kanyang maliit na kapilya, luluhod siya sa harap ng banal na sakramento, hindi para humiling ng ginhawa, kundi ng lakas upang magpatuloy. Panginoon, dasal niya, hindi ko kayang iligtas ang buong bansa. Pero kung ang isang kaluluwa ay bumalik sa iyo, sapat na ito para sa isang araw. Isang araw, tinawag siya ng presidente ng bansa. Isang lihim na pagpupulong. Isang pagsubok. Obispo, anang leader ng bansa, maaari kang tumulong sa amin. Maaari kang maging tagapayo. May tiwala sa iyo ang mga tao. Kung ikaw ay papanig, magiging tahimik ang simbahan. Magsasalita lang ako sa ngalan ng Diyos, matigas na sagot ni Robert. Hindi ba't ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan? Ngunit ang kapayapaan ay hindi katahimikan ng takot. Ito'y katarungan ng katotohanan. Dahil sa sagot niyang iyon, pinutol ng Estado ang ilang pondo ng mga programang panlipunan ng simbahan. Itinigil ang pag-renew ng ilang permit. Pinag-initan ang mga parokya. Ngunit sa halip na humina, lumakas ang loob ni Robert. Kung aasa tayo sa pera ng Estado para maipagpatuloy ang ating misyon, hindi wala tayong pinagkaiba sa mga negosyante, sabi niya sa kanyang mga pari. Tayo ay mga pastol. At ang pastol ay laging may daladalang sugat. Habang patuloy ang kanyang misyon, napansin ng simbahan sa Roma ang kanyang katapangan. Ngunit si Robert ay hindi interesado sa promosyon. Ang gusto niya lang ay magpatuloy sa pagsisilbi. Isang gabi, nakatanggap siya ng liham mula sa isang batang babae na ang ama ay nawala dahil sa paglahok sa mga aktibidad ng simbahan. Mahal na obispo, sulat nito, kahit wala na si Papa, hindi ako galit. Dahil nakita ko sa kanya ang tapang na ngayon ay gusto ko ring tularan. Gusto kong maging madre. Tumulo ang luha sa mga mata ni Robert habang binabasa ito.
Panginoon, bulong niya, kung ito lang ang bunga ng lahat ng sakit, sapat na. Sa isang paglalakbay sa isang liblib na bundok, nadatnan niya ang isang parokya na halos sira na. Walang kuryente, walang misa sa loob ng 5 buwan. Ang pari ay pinagbantaan, kaya't lumisan. Ngunit ang mga tao ay naghintay. Nang dumating siya, tinanong ng isang matandang lalaki, "Obispo, may misa po ba ngayon?" Sagot niya, "Ngayon ay magdiriwang tayo, sapagkat kahit ang dilim ay hindi kayang lunurin ang liwanag ng Eukaristya." At sa lilim ng puno ng akasya, ginanap ang misa. Walang tunog ng organo, walang insenso, pero may pananampalatayang tila sumisigaw sa langit. Sa mga taon ng kanyang pamumuno, mas lumalim pa ang pagsubok. May mga pari na pumatol sa kompromiso. May mga Katolikong pinili ang katahimikan ng konsensya kaysa paninindigan. Ngunit hindi si Robert. Sa isa sa kanyang homilya, sinabi niya, ang simbahan ay hindi tinawag para magtagumpay sa mata ng mundo, kundi para manatiling tapat kahit sa gitna ng kabiguan. Maraming umalis sa simbahan. Maraming piniling huwag nang dumalo. Ngunit ang mga nanatili ay naging matibay. At sa bawat pag-atake, sa bawat pagbabanta, sa bawat pagtalikod, isa lamang ang sagot ni Robert, panalangin at paglilingkod. Bawat araw, siya ay naroon sa tabi ng mahihirap. Sa pagbasbas ng mga sanggol. Sa paglilibing ng mga biktima ng karahasan. Sa pakikinig sa mga ina ng nawawala. Tahimik. Matatag. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw, tinanong siya ng kanyang katulong, "Obispo, hindi ba kayo napapagod?" Napatingin siya sa tabernakulo. "Napapagod ang katawan," sagot niya. Ngunit ang kaluluwa ay muling pinapawi ng Diyos kapag ito'y ibinuhos para sa Kanya. Habang patuloy ang kanyang misyon, lalo pang tumingkad ang kanyang reputasyon, hindi sa dami ng tagasunod, kundi sa lalim ng kanyang integridad. At sa isang lihim na sulat mula sa Roma, isang tanong ang dumating. "Obispo Robert, handa ka bang humawak ng mas mabigat na krus?" Hindi niya agad sinagot. Lumuhod siya, nanalangin at bumulong, "Kung ito'y sa iyo, Panginoon, ako'y susunod." Ang araw ay sumikat sa Conakry na parang karaniwang umaga. Ngunit para kay Robert Sara, iyon ay araw ng pagtanggap ng isang bigat na hindi niya hiningi. Sa edad na 34, ipinatawag siya ng Nonsyo Apostoliko at binigyan ng balitang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. "Ikaw ang hinirang na bagong arsobispo ng Conakry," mahinahong pahayag ng nonsyo. Nanatiling tahimik si Robert, tinignan ang mesa sa harap niya, sa kamarahang tumugon, "Bakit ako, Monsenyor? Marami pong mas matanda, mas may karanasan. Dahil wala silang puso mo." Hindi siya sumagot. Ngunit sa puso niya, naramdaman niya ang bigat ng krus na iniabot sa kanya. Ang kanyang pagtatalaga bilang arsobispo ay naging usap-usapan hindi lang sa Guinea, kundi sa buong simbahang Katolika. Siya ang pinakabatang arsobispo sa mundo. Marami ang humanga, ngunit hindi ilan ang nagduda. Mas bata pa siya sa ilan sa kanyang mga pari, bulong ng ilan. Kaya ba niyang pamunuan ang isang simbahan sa gitna ng kaguluhan? Ngunit si Robert ay hindi dumating para patunayan ang sarili. Dumating siya para maglingkod. Sa araw ng kanyang pag-upo sa pwesto, tumayo siya sa harap ng libo-libong katao sa katedral. Walang ingranding talumpati, walang dramatikong kilos. Tanging mga salitang diretsyo, tapat. "Hindi ko hinanap ang tungkuling ito. Ngunit kung ito ang hinihingi ng Diyos, ako'y narito. Hindi para mamuno kundi para mangalaga." Ang kanyang unang gawain bilang arsobispo ay hindi ang pagpapalawak ng opisina o pag-ayos ng mga record, kundi ang personal na pagbisita sa mga parokyang matagal nang napabayaan. Sa bawat baryo, bitbit niya ang parehong mensahe, pananampalataya, sakripisyo, at katapatan. Isang gabi, matapos ang misa sa isang malayong parokya, kinausap siya ng isang matandang pari na halatang may hinanakit. "Bishop, ani nito, marami sa amin ang napagod na. Ilang taon na kaming hindi pinapansin ng gobyerno. Wala tayong suporta. Bakit pa tayo lalaban?" Tumango si Robert. "Dahil hindi tayo lumalaban para sa gobyerno. Nandito tayo para sa mga kaluluwa. Kung tayo'y titigil, sino ang mananatili para sa kanila?" Sa mga buwan ng kanyang paglilingkod, unti-unti niyang naramdaman ang panlalamig ng estado. Hindi siya inaanyayahan sa mga pampublikong pagtitipon. Ang mga plano ng simbahan ay biglang nahaharang. Ang mga permit ay hindi naaprubahan.
Isang opisyal ang nagtanong sa kanya sa isang lihim na pagpupulong, "Obispo, bakit hindi mo itinutulak ang simbahan na makipagtulungan sa pamahalaan? Magiging mas madali ang lahat kung ikaw ay mas bukas." Tumingin si Robert ng diretsyo. Ang simbahan ay hindi kasangkapan ng Estado. Kami ay tinawag upang magsalita para sa katotohanan, kahit kailan ito ay hindi maginhawa. Bilang asobispo, madalas siyang maglakad mag-isa sa gabi, binabaybay ang mga lansangan ng Conakry. Nakasuot ng simpleng sutana, walang eskorta. Isang gabi, habang naglalakad sa gilid ng pamilihan, nilapitan siya ng isang batang lalaki. "Excuse me po, kayo po ba yung obispo sa radyo?" Ngumiti siya. "Ang nanay ko po," sabi niya, pag pinapakinggan niya kayo, parang hindi na siya takot. Lumuhod si Robert upang pantayan ang tingin ng bata. "Sabihin mo sa kanya, huwag siyang matakot. Ang Diyos ay mas malakas kaysa sa sinuman." Hindi niya sinikap maging popular. Hindi siya naging bukang-bibig ng media. Ngunit ang kanyang presensya ay naging palatandaan ng paninindigan. Hindi siya mahilig magsalita, ngunit sa tuwing siya ay nagsalita, dumidilim ang paligid at ang liwanag ng katotohanan ay mas lalong namamayani. Sa loob ng kurya, ilang mga pari ang nagsimulang magreklamo. Napakahigpit ni Arsobispo Robert, wika ng isa. Wala siyang interes sa mga modernong programa. Luma ang kanyang estilo. Ngunit hindi siya natinag. "Ang misyon natin ay hindi laging bago," sagot niya. "Minsan, ang kailangan lang ay alalahanin ang pinagmulan." Isa sa mga desisyon niyang nagpataas ng kilay ay ang pagtigil ng ilang modernong liturhiya sa mga simbahan ng lungsod. Ang misa ay hindi entablado, anya sa isang pagpupulong. Ito ay sakripisyo. At kung ang sakripisyong iyon ay nawawala sa ating pagdiriwang, tayo ay tumatalikod sa puso ng ating pananampalataya. Hindi lahat natuwa. Ngunit marami ang bumalik sa simbahan. Isang estudyante ang sumulat sa kanya, "Arsobispo, hindi ko maintindihan ang lahat ng iyong sinasabi, pero tuwing nakikita kita sa misa, parang may kapayapaan sa paligid." "Hindi mo kailangang maintindihan lahat," sagot niya sa liham. Minsan, sapat na ang tahimik na paglapit sa Diyos. Minsan, tinanong siya ng isang mamamahayag, "Hindi ba kayo nasisiraan ng loob sa dami ng tumatalikod sa simbahan?" Ngumiti siya. "Kung ang tagumpay ng simbahan ay base sa bilang, noon pa sana kami nawalan ng pag-asa. Pero hindi kami itinayo sa dami. Itinayo kami sa katotohanan." Habang patuloy ang kanyang paglilingkod, dumating ang mga banta. May mga liham na nagbabanta sa kanyang buhay. May mga ulat na binabantayan ang kanyang galaw. Ngunit walang nagbago sa kanyang ritmo. Gigising siya ng maaga, mananalangin, magmimisa, bibisita sa mga may sakit, magpapayo sa mga pari, at uwi ng tahimik. Sa isang pagpupulong ng mga arsobispo sa West Africa, lumapit sa kanya ang isang matandang arsobispo mula sa Nigeria. "Robert, anya, batang-bata ka pa, pero ang mga mata mo, parang may nakita ng labis." Sumagot siya, "Lahat ng nakakita sa krus ay hindi na pwedeng maging dating sila." Maraming beses siyang inalok ng posisyon sa labas, Rome, Paris, Geneva. Ngunit lagi niyang tinatanggihan. "Ang aking bayan ay nasusunog," anya minsan, "paano ako alis para sa kaginhawaan, habang ang aking mga tupa ay nawawala?" Ngunit ang kanyang katapatan ay hindi nakalampas sa pansin ng mga nasa itaas. Sa lihim, nagsimulang mag-ikot ang kanyang pangalan sa mga listahan ng Vatican. Ngunit si Robert, gaya ng dati, ay hindi na iba. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, tinanong siya ng kanyang driver, "Hindi po ba kayo napapagod, Monsignor?" "Napapagod ang katawan," sagot niya. "Pero ang kaluluwa ay nabubuhay sa pananampalataya." Tahimik. Matatag. Buo. Sa gitna ng ingay ng mundo, siya'y isang tinig na hindi kailanman sumisigaw, ngunit laging naririnig ng mga may pusong naghahanap. Tahimik ang umaga sa Conakry nang dumating ang sulat. Puti ang sobre, may selyo ng Vatikano, at ang lagda ay mula sa mismong kalihim ng Estado. Binuksan ito ni Arsobispo Robert Sara na parabang isang simpleng paanyaya lamang. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng mensahe. Hinahangad ng kanyang kabanalan na magsilbi ka sa Roma, bilang kalihim ng kongregasyon para sa ebanghelisasyon ng mga bansa. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, lumakad siya papunta sa kapilya, lumuhod sa harap ng tabernakulo, at bumulong, "Kung ito'y isang tawag, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na sundin ito." Ilang buwan pagkatapos, narating niya ang lungsod ng Roma, ang sentro ng kapangyarihan ng simbahang Katolika.
Ngunit hindi siya naglakad sa mga pasilyo ng Vatican bilang isang naghahanap ng impluwensya. Sa halip, naglakad siyang parabang naghahanap pa rin ng katahimikan sa gitna ng ingay. Ang Curia Romana ay mundo ng mga lihim na pag-uusap, politika sa loob ng sutanang puti, at diplomasyang may halong pananampalataya. Dito, ang paggalaw ay sining at ang pananahimik ay estratehiya. Ngunit para kay Robert, ang pananahimik ay panalangin. At iyon ang nagbigay sa kanya ng kakaibang presensya. Hindi mo maririnig si Sarah sa mga bulwagan, ani isang opisyal. Ngunit kapag nagsalita siya, para bang ang buong silid ay tumitigil. Sa loob ng kongregasyon, napansin agad ang kanyang dedikasyon. Hindi siya mahilig sa pagdalo sa mga sosyal na pagtitipon. Sa halip, mas madalas siyang matagpuan sa maliit na kapilya malapit sa kanyang opisina, nakaluhod, nakapikit, tahimik. Isang araw, habang nakatayo siya sa gilid ng isang pagpupulong, lumapit sa kanya ang isang kardinal mula sa Alemanya. Arsobispo Sarah, anito, marami sa amin ang hindi pamilyar sa iyo. Hindi ka kasi tulad ng iba. Hindi ka naglalakad na may entourage. Hindi ka nagsasalita ng matagal. Ngunit bakit tila takot sa iyo ang ilan? Tumingin si Robert, saka mahinang nagsabi, marahil hindi ako ang kinatatakutan nila, kundi ang tahimik na paalala na may mga bagay pa ring hindi nabibili ng ambisyon. Habang lumalalim ang kanyang serbisyo sa Roma, napansin ng ilang leader ng simbahan ang kanyang integridad. Si Papa Juan Pablo ay ilang beses siyang kinausap ng pribado. Sa isa sa mga pag-uusap nila, tinanong siya ng Santo Papa, bakit ka palaging tahimik, anak? Dahil mas naririnig ko po ang Diyos kapag hindi ako nagsasalita, sagot ni Robert. Umiti ang Santo Papa. Kakaunti na lang ang mga obispong ganyan ngayon. Kalaunan, inatasan siyang sumama sa mga misyon sa Asya at gitnang silangan upang bisitahin ang mga lugar kung saan ang simbahan ay nagtataguyod sa gitna ng pag-uusig. Sa bawat biyahe, hindi siya nagdala ng malaking grupo, kundi ilang mga kasama lamang. Sa bawat humilya, hindi siya nagbigay ng mga granding ideya, kundi mga salitang nagmumula sa puso. Sa Syria, habang kausap ang isang batang pari na nawala ng buong pamilya sa isang pambobomba, hinawakan niya ang kamay nito at nagsabi, ang iyong luha ay hindi nawawala sa mata ng Diyos. Ang iyong katahimikan ay mas malakas kaysa sa sigaw ng mga baril. Dahil sa kanyang simpleng lakas, mas lalo siyang nirespeto ng mga papa. Si Papa Benedicto XVI, nakilala sa kanyang katalinuhan, minsang sinabi sa isang panloob na pagpupulong, si Sarah ay hindi maraming sinasabi, ngunit ang kanyang pananampalataya ay puro. At iyon ang mas mahalaga sa ngayon. Habang palalim ng palalim ang kanyang trabaho, mas lalo rin siyang napapansin ng mga kritiko. Sa mga progresibong leader ng simbahan, siya ay tila paurong. Si Sarah ay parang anino ng isang nakalipas na simbahan, sabi ng isang komentaryo sa isang kilalang pahayagan. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip nagsulat siya. Ipinublish niya ang Diu Lirian Diyos o Wala. Isang libro na hindi sumunod sa uso, hindi nagtangkang sumuyo sa opinyon publiko. Sa halip, tahasang isinulat ang tanong, kung hindi na Diyos ang sentro ng ating buhay, anong halaga ng lahat? Ang libro ay naging bestseller sa mga hindi inaasahang lugar, mga seminarista sa Amerika, mga madre sa Latin America, at mga kabataang Katoliko sa Europa na sawang-sawa na sa kalabuan ng modernong mundo. Lumapit sa kanya ang isang binatang seminarista sa isang kumperensya. Arsobispo, anya, salamat po sa libro ninyo. Noon akala ko, ang pananampalataya ay basta damdamin. Pero nang mabasa ko ang inyong mga salita, naunawaan ko na ito pala ay hamon. Pagtawid. Sakripisyo. Hindi nagbago si Robert. Hindi rin siya lumapit sa mga media o sa entablado ng mga debate sa simbahan. Ngunit sa bawat hakbang niya sa loob ng Vatican, parang may hininga ng ibang mundo. Sa isang pagpupulong ng mga leader ng liturhiya sa Roma, isang panukala ang inilabas upang gawing mas kultural ang misa, magdagdag ng sayaw, ng kontemporaryong musika. Tahimik si Robert sa una. Ngunit nang tanungin ang kanyang opinyon, bumigat ang hangin. Ang misa ay hindi produkto ng ating pagkamalikhain, anya. Ito ay biyayang ipinagkaloob. Hindi tayo tagalikha, tayo'y tumatanggap. Kung masyado tayong bumulong, baka hindi na natin marinig ang tinig ng Diyos. Tahimik ang buong silid. Wala nang kumibo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil lahat ay natamaan sa katapatan ng kanyang sinabi. Habang unti-unting tumatagal ang kanyang pananatili sa Roma, nagsimula siyang makatawag pansin sa labas ng simbahan.
Ilang beses siyang inimbitahan ng mga embahador para sa mga talumpati, ngunit madalas niyang tinatanggihan. Isang diplomat ang nagkomento, hindi siya mahilig sa spotlight. Pero kung siya'y naroroon, hindi mo maalis ang tingin. Isang gabi, habang nasa kanyang maliit na tirahan, tinanong siya ng kanyang sekretaryo, "Hindi po ba kayo naiba rito, Monsenor? Hindi kayo gaya ng iba. Tahimik, hindi nakikihalubilo, hindi ambisyoso. Hindi ba kayo nahihirapan?" Tumigil siya sa pagsusulat, tumingin sa krus sa pader, at marahang sumagot, "Mahirap ang hindi sumabay. Ngunit mas mahirap ang mawala sa paningin ng Diyos." Ang kanyang reputasyon ay naging parang isang lihim na iniingatan ng mga taong nauuhaw sa lalim. Hindi siya sikat, ngunit siya ang hinihingan ng gabay. Hindi siya leader ng kilusan, ngunit maraming sumusunod sa kanyang halimbawa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang tanong sa mga pasilyo ng Vatican, sino talaga si Sarah? At bakit tila siya ang lalong nagliliwanag sa panahong unti-unti nang namamatay ang apoy sa puso ng marami? Ngunit si Robert ay hindi kailanman nagbago. Hindi siya umusad para hanapin ang susunod na posisyon. Sa halip, patuloy niyang pinili ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, mas lalong naging malakas ang kanyang tinig. Hindi malaki ang opisina na inihanda para sa bagong prefekto ng kongregasyon, para sa banal na liturhiya at disiplina ng mga sakramento. Isang mesa, ilang aklatan, isang krusipihong kahoy sa dingding. Ngunit nang pumasok si Cardinal Robert Sarah sa silid na iyon sa Vatican, alam niyang papasok siya sa isa sa mga pinakamaselan at pinakakontrobersyal na misyon ng kanyang buhay. Liturgiya ang puso ng simbahan, anya sa kanyang unang pahayag sa mga opisyal. At kapag humina ang tibok nito, lahat ng bahagi ng katawan ay hihina. Tahimik ang pagtanggap sa kanya. May mga ngumiti, may mga hindi nagtangkang magtago ng kaba. Ang ilan ay matagal nang nais na baguhin ang liturhiya para mas makamundo. Si Sarah, kabaligtaran nila. Sa kanyang unang buwan, hindi siya agad nagpakilos. Sa halip, nag-obserba. Nakinig. Nagdasal. Isinulat niya sa kanyang journal, "Kung ako'y tatahimik sa simula, mas maririnig ko ang pulso ng Espiritu." Ngunit hindi nagtagal, sinimulan na niyang ipakita ang direksyon. Una niyang inirekomenda ang mas madalas na paggamit ng Latin sa misa, hindi bilang nostalgia, kundi bilang simbolo ng pagkakaisa. Ang simbahan ay mas malawak kaysa sa isang wika. Ngunit ang pananampalataya ay nangangailangan ng isang ugat, anya. Pangalawa, hinikayat niya ang pagbabalik ng ad orientem na posisyon sa misa, kung saan ang pari ay nakaharap sa parehong direksyon ng mga tao, patungo sa Diyos, hindi sa kanila. Ang pari ay hindi performer, paliwanag niya sa isang kumperensya. Hindi siya sentro ng liturhiya. Ang sentro ay si Kristo. Mabilis ang reaksyon. May mga obispo sa Europa na umalma. Tinawag siyang retrograde, hindi nakakaintindi ng modernong simbahan. May editorial pa sa isang kilalang publikasyon, Cardinal Sarah, ang mukha ng liturgical regression. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, naglathala siya ng aklat. La Force du Silence. Ang libro ay isang pagninilay sa katahimikan bilang landas tungo sa Diyos. Sa panahong puno ng slogan, protestang panrelihiyon, at debate, ang kanyang salita ay parang bulong, ngunit mas malakas kaysa sa sigaw. Sa katahimikan, ang tao ay hindi nawawala, doon siya muling natatagpuan, isinulat niya. Ang aklat ay hindi lamang naging bestseller sa mga Katoliko, kundi pati sa mga Protestante, Ortodokso, at maging mga hindi relihiyoso na sawang-sawa na sa ingay ng modernong mundo. Isang araw, sa isang lecture sa Spain, lumapit sa kanya ang isang estudyanteng babae. "Kardinal, ang simbahan ngayon ay tila gustong habulin ang mundo. Paano po ninyo nasisikmurang panatilihing matatag ang inyong posisyon?" Tinignan siya ni Robert, tahimik muna bago sumagot, "Kapag ang simbahan ay huminto sa pananalangin, sisimulan itong maghanap ng palakpak." Isa sa kanyang mga pinakamalapit na kasamahan sa kongregasyon, si Monsignor Paolo, minsang nagtanong habang sila ay naglalakad sa hardin ng Vatican. "Hindi ka ba napapagod, Eminensya? Parang palaging may laban." "Hindi ako lumalaban," sagot niya. "Ako'y nagbabantay." Ngunit bakit tila lahat ng iyong mungkahi ay tinatanggihan ng ilan? Dahil ang liwanag ay laging masakit sa mga matang matagal sa dilim. Ipinagpatuloy ni Robert ang kanyang misyon, hindi sa pamamagitan ng utos kundi ng halimbawa. Araw-araw, bago pumasok sa opisina, siya'y nagsisimba, nakaluhod ng matagal sa harap ng altar. Hindi ito lihim. Ngunit hindi rin niya ipinapakita.
Isang gwardiya sa Vatican, na hindi man relihiyoso, ay minsang nabanggit, lagi ko siyang nakikita, alas 5 ng umaga. Hindi nagsasalita. Hindi gumagalaw. Parang bato. Pero kapag lumabas siya, may ibang liwanag sa mukha niya. Unti-unti, ang mga ideya niya ay kumalat sa mga seminaryo sa buong mundo. May mga obispo sa Africa at Latin America na nagsimulang muling ituro ang kahalagahan ng banal na katahimikan sa liturhiya. May mga parokya sa Estados Unidos na bumalik sa mas taimtim na estilo ng pagsamba. Ngunit dumami rin ang kanyang kalaban. Isang matataas na opisyal sa Vatican ang lantaran siyang pinuna sa isang closed-door meeting. Ang ideya ni Cardinal Sarah ay hindi pastoral. Hindi siya nakikinig sa sensus fidelium. At nang malaman ni Robert ang komentaryo, tahimik niyang isinulat sa gilid ng kanyang notebook, hindi kailanman magiging pastoral ang pagsuway sa Diyos para lamang mapasaya ang tao. Isang araw, habang nasa isang International Liturgical Conference sa Krakow, tinanong siya ng moderator. Cardinal Sarah, hindi ba't dapat magbago ang liturhiya upang makaakma sa modernong tao? Sumagot siya ng buong kalma, ang liturhiya ay hindi dapat ibaba para abutin tayo. Tayo ang kailangang itaas upang abutin ito. Ang mga salitang iyon ay nag-echo sa buong mundo Katoliko. Ilan ang tumanggi, ilan ang sumigaw ng hindi na ito panahon para sa ganyang pag-isip. Ngunit marami rin ang napaiyak. Napaluhod. Bumalik sa simbahan. Isa sa kanila ay si Ean Miguel, isang batang pari sa Mexico na, dahil sa kanyang pagkalito, halos iwanan ang kanyang bokasyon. Ngunit matapos mabasa ang libro ni Cardinal Sarah, at mapanood ang isang panayam niya sa online, nagpadala siya ng sulat. Mahal na Kardinal, gusto ko pong malaman niyo na pinigilan ako ng inyong katahimikan sa paglayo. Akala ko wala nang saysay ang altar. Ngayon, alam kong ito pala ang pinakasentro ng lahat. Tahimik lamang si Robert nang mabasa ito. Ngunit sa kanyang journal, isinulat niya, kung ang isang pari ay manumbalik sa kanyang misyon, sapat na ang lahat ng sakit. Sa kabila ng mga kontrobersya, hindi siya umatras. Hindi siya bumitaw. At kahit pa may mga ulat na gustong siyang palitan, mas lalo pa siyang pinakinggan ng mga kabataang pari, mga madre, at mga laiko na nauuhaw sa linaw, sa lalim, sa Diyos. Tinanong siya minsan ng isang madre sa Africa, ano po ang dapat naming gawin sa panahong parang naliligaw na ang simbahan? Manatili sa Eukaristya, sagot niya. Kapag lahat ay gumuguho, ang altar ay mananatiling bato ng katotohanan. Sa bawat panulat niya, sa bawat salita, sa bawat paglakad niya sa gitna ng Vatican na parang aninong nakadamit ng pananampalataya, mas lumalalim ang marka ni Cardinal Robert Sarah. Hindi siya nagtayo ng bagong kilusan. Hindi siya sumigaw sa lansangan. Hindi siya nangampanya. Ngunit sa kanyang teolohiyang ugat ay katapatan, at sa kanyang puso ay katahimikan, napatunayan niyang sa simbahang napapaligiran ng ingay, ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa lugar kung saan walang ibang naririnig kundi ang tinig ng Diyos. Isang malakas na bagyo ang tumama sa simbahan ng Santo Egidio sa gitna ng Roma. Ngunit sa loob ng kapilya nito, habang ang ulan ay dumadagundong sa bubong, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim at pula ang nakaluhod sa harap ng altar. Si Cardinal Robert Sarah ay naroon, walang kasamang kamera, walang entourage, walang anunsyo. Tahimik. Walang salita. Tanging panalangin. Sa labas, ang simbahan ay nililindol ng iskandalo, mga pabalita ng katiwalian, abuso, at pagkakahati-hati sa loob mismo ng simbahan. Sa Vatican, bawat pahayag ay sinusuri, bawat galaw ay pinag-uusapan. Ngunit si Robert, sa gitna ng kaguluhan, ay nanatili sa kanyang ritmong tahimik. Kapag ang barko ng simbahan ay humaharap sa bagyo, anya minsan sa isang maliit na pulong, hindi kailangan ng mas maraming komentaryo. Kailangan ng mas maraming panalangin. Habang ang ilan ay lumalaban gamit ang mga dokumento at debate, si Robert ay patuloy na sumusulat. Hindi siya nagpapalabas ng galit o paninisi, kundi paanyaya, bumalik sa ugat ng pananampalataya. Ang kanyang mga aklat ay hindi sinulat para magturo ng posisyon, kundi para imbitahan ang kaluluwa na muling makipagtagpo sa Diyos. Sa isang lecture na hindi niya mismo inorganisa, nabasa ng tagapagsalita ang CP mula sa kanyang aklat. Ang simbahan ay hindi isang kumpanya. Hindi ito pinatatakbo ng opinyon o diskarte. Ito ay katawan ni Kristo, at kapag nakalimutan natin ito, tayo ay nawawala sa ating misyon. Dahil sa ganitong paninindigan, marami ang humanga. Ngunit marami rin ang tumutol. Isang kilalang teologong progresibo ang nagsabi, si Sarah ay isang relic.
Ang kanyang pananaw ay hindi nakatutulong sa ating panahon. Hindi siya marunong makinig sa mundo. Ngunit hindi iyon bago kay Robert. Alam niyang sa panahong ito, ang katotohanan ay tinatawag na sarado, ang kabanalan ay paniniil, at ang katahimikan ay kawalan ng pakialam. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng Vatican Gardens, nilapitan siya ng isang grupo ng kabataan mula sa Poland. Isa sa kanila, si Matthews, ang nangahas na magsalita. Kardinal, hindi ko po alam kung may lugar pa ako sa simbahang ito. Masyadong gulo. Masyado ng kompromiso. Ano pong dapat kong gawin? Tumingin si Robert sa kanyang mga mata at marahang nagsabi, manatili sa krus. Nagkatinginan ang mga kabataan. Ibig niyong sabihin magtiis lang? Hindi, sagot niya. Ibig kong sabihin magmahal. Ang krus ay hindi simbolo ng paghihirap lamang. Ito ay paanyaya sa tunay na pag-ibig, iyong hindi umaasa ng kapalit. At doon, sa ilalim ng anino ng mga punong cypress, nahanap ng mga batang iyon ang isang bagay na hindi nila nakita sa mga headline, direksyon. Ang pangalan ni Cardinal Sarah ay hindi bihirang marinig sa mga pagsasagutan ng mga konserbatibo at progresibo. Ginagamit ng ilan ang kanyang mga sinabi upang suportahan ang kanilang mga argumento. Ngunit sa tuwing may nagtatanong sa kanya ukol dito, isa lang ang sagot niya, huwag ninyong gamitin ang aking pangalan upang manalo ng argumento. Gamitin niyo ang inyong buhay upang tumugon sa katotohanan. Sa likod ng kanyang tahimik na anyo, isang propeta ang nananahan, hindi ang uri na sumisigaw sa disyerto, kundi ang uri na nananatili roon. Hindi siya naghahanap ng spotlight. Pero kapag siya'y tumayo, ang liwanag ay tila kusang lumalapit. Noong isang simposyum ng mga pari mula sa 30 bansa, si Cardinal Sarah ay huling nagsalita. Ang karamihan sa mga tagapagsalita ay gumagamit ng PowerPoint, ng video clip ng musika. Si Robert, may hawak lang na maliit na Biblia at rosaryo. Tumayo siya, tumingin sa lahat, at nagsimulang magsalita ng dahan-dahan. Mga kapatid ko sa paglilingkod, anya, ang tao ngayon ay nalulunod sa impormasyon, pero nauuhaw sa karunungan. Nakakakita ng lahat, pero hindi nakakakita ng Diyos. Kaya tayo narito, upang maging buhay na tanda. Hindi slogan. Hindi diplomatiko. Kundi tunay. Walang pumalakpak sa umpisa. Ngunit ilang segundo ang lumipas, isa-isang tumayo ang mga pari. Hindi bilang show of support, kundi bilang sagot sa panawagan. Ang ganitong epekto ni Sarah ay lalo pang lumalakas sa mga kabataan. Sa panahon ng social media, kung saan ang lahat ay nagsisigawan para mapansin, siya ay tahimik at doon siya napapansin. Isang seminarista mula sa Argentina ang nagpadala ng mensahe, Kardinal, salamat po. Ang inyong pananahimik ay sumisigaw sa aking puso. At ito ang misteryo ng kanyang pagkatao, na sa bawat hindi niya sinabi, mas marami ang nauunawaan. Sa bawat hindi niya pinatulan, mas maraming lumalapit. Ngunit hindi lahat ay masaya. May mga kampanya upang iwasan siyang imbitahan. May mga publikasyong sinadyang huwag isama ang kanyang mga akda. May mga tagasimbahan na tahasang nagsabi, hindi natin kailangan ng ganitong tipo ng konserbatismo. Isang kapwa kardinal ang minsang bumanggit sa isang pulong, si Sarah ay masyadong sarado. Tinatakot niya ang mga tao. Ngunit sa mga taong lumalapit sa kanya sa kumpisal, sa mga madre na lihim na sumusulat sa kanya, sa mga misyonero sa lupaing walang simbahan, si Sarah ay hindi nakakatakot. Siya ang inaasahan. Isang beses, habang nasa Nigeria, dinalaw niya ang isang maliit na pamayanang sinira ng mga ekstremista. Nasunog ang simbahan. Wala nang natirang rebulto. Ngunit naghintay pa rin ang mga tao. Nang dumating siya, hindi siya nagsalita agad. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng mga abo at nagsimula ng misa. Walang altar. Walang abiso. Walang kamera. Pero ang misa na iyon ay isa sa pinakamakapangyarihan sa kanilang buong buhay. Pagkatapos ng komunyon, isang babae ang lumapit sa kanya, umiiyak, at sinabi, nais ko na pong umalis sa pananampalataya. Pero ngayong nakita ko po kayo rito, parang narinig kong muli ang tinig ng Diyos. Umiti siya at sinabing, hindi ako ang tinig. Ikaw ang nakarinig dahil pinili mong manatili. Ang kanyang pagiging propeta ay hindi resulta ng posisyon, kundi ng paninindigan. Hindi siya umaakyat sa entablado, ngunit ang kanyang salita ay umaabot sa pinakailalim ng kaluluwa. At habang ang simbahan ay patuloy na dumaraan sa dilim, dibisyo, kahinaan, at krisis, marami ang nawawala sa landas. Ngunit sa bawat madilim na kalsada,
tila naroroon ang liwanag ng kanyang halimbawa. Tahimik. Matapat. Hindi perpekto. Ngunit totoo. Ang isang kabataang madre mula sa South Korea ay minsang tinanong kung sino ang modelo niya sa buhay relihiyoso. Hindi siya nagbanggit ng santo. Hindi siya nagbanggit ng artista o leader. Isa lang ang sinabi niya. Cardinal Robert Sarah. Dahil siya ang paalala na hindi kailangang sumigaw para marinig ng Diyos. Ang Vatican ay tila laging maririnig mong humihinga sa pagitan ng mga lihim, bulungan, at mga sapantaha. Lalo na kapag may usapang conclave. Sa mga pasilyo ng Casa Santa Marta, sa mga pulo-pulong tahimik ng mga kardinal, sa bawat tila simpleng pag-uusap sa mga agahan, may isang pangalang unti-unting sumisibol mula sa anino ng katahimikan, Robert Sarah. Hindi ito sigawan. Hindi rin ito kampanya. Wala ring memo. Ngunit may mga tanong na hindi mapigilan, paano kung ang sagot sa kaguluhan ay hindi bagong ideya, kundi malalim na ugat? Si Cardinal Juan Moreno, isang kardinal mula sa Latin America, ay nakitang nakatayo sa gilid ng katedral matapos ang isang pulong. May lumapit sa kanya. Ano sa tingin mo, Eminensya? Sino sa atin ang maaaring dalhin muli ang simbahan sa gitna? Hindi agad sumagot si Moreno. Ngunit ilang segundo ang lumipas, marahan niyang binigkas, Sarah. Nagkatawanan ang iba. Siya. Tahimik. Hindi diplomatiko. Hindi kilala ng media. Ngunit hindi na rin bago kay Robert ang mga ganitong pangungusap. Sa loob ng kanyang maliit na tirahan sa Roma, walang nagbago sa kanyang schedule. Alas 5 ng umaga, nakaluhod sa harap ng banal na sakramento. Walang cellphone na katabi. Walang media briefing. Pagkatapos ay misa. Pagkatapos ay trabaho. Pagkatapos ay katahimikan muli. Isang araw, pinatawag siya ng isang matandang kardinal mula sa Curia. Robert, ani nito, maraming bumabanggit ng pangalan mo. Handa ka ba? Umiling si Sarah. Hindi ko hiningi ito. At hindi ko ito pinapangarap. Ngunit hindi ba't iyon nga ang dahilan kung bakit ikaw ang nararapat? Hindi siya sumagot. Ngunit sa kanyang panalangin noong gabing iyon, mas matagal siyang nanatili sa kapilya. Hindi para humiling, kundi para magsuko. Panginoon, bulong niya, kung ito ay darating, alisin mo ang aking takot. Ngunit kung ito'y hindi sayo, ilihis mo ako sa landas nito. Sa mga susunod na linggo, mas dumami ang mga lihim na usapan. Sa mga embahada, sa mga monasteryo, sa mga lihim na email. Hindi ito kampanya, ito ay paghahanap ng tanda. At sa bawat pagbanggit ng kanyang pangalan, laging naugnay ang mga salitang, panalangin, katahimikan, katapatan. Isang obispo mula sa Timog Silangang Asya ang nagsabi sa isang panayam, kung ang simbahan ay kailangang muling magtiwala sa Espiritu, dapat tayong tumingin sa mga taong hindi nakalimutang magdasal. At isa roon si Cardinal Sarah. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon. Isang komentaryo sa isang internasyonal na pahayagan ang nagsulat, ang kanyang pagkapapa ay magbabalik ng simbahan sa siglo pasado. Ang mundo ay nagbabago. Hindi siya. Ngunit may sumagot dito. Isang batang madre sa Pransya na sumulat ng liham sa editor, hindi siya ang hindi nagbabago. Siya ang nananatiling matatag habang ang lahat ay nagkakagulo. Isang araw, habang papunta sa isang panalangin sa Laterano, lumapit sa kanya si Cardinal Taglia, isa sa mga pinakamatagal na nasa Curia. Robert, mahinang sabi nito, kung ikaw ang mapili, ano ang una mong gagawin? Hindi siya agad sumagot. Ngunit kalaunan, nagsalita siya ng dahan-dahan, siguro, mananatili muna akong tahimik. At saka ako luluhod. Ang mga mata ni Taglia ay tila nabasa. Yun lang. Hindi. Kasama ng buong simbahan. Luluhod kami muli. Para maalala kung sino ang tunay na sentro. At iyon ang patuloy na bumabalot sa pangalan ni Sarah. Sa mundong puno ng estratehiya, siya ay panalangin. Sa mundo ng politika, siya ay propeta. Sa mundong sugatan, siya ay sugat na hinubog sa pananampalataya. Sa isang di inaasahang pulong ng mga kardinal, habang pinag-uusapan ang kinabukasan ng simbahan, isang tanong ang ibinato. Sino ang magdadala sa atin pabalik sa puso ng Eukaristya? Tahimik ang silid. Hanggang sa isang tinig ang nagbulong, halos hindi marinig, ngunit sapat upang dumaloy sa hangin, Sarah. Nang makarating sa kanya ang balita ng lumalawak na pagbanggit sa kanyang pangalan, hindi siya nagpakita ng tuwa.
Sa halip, tila may lungkot sa kanyang mata. Kinausap niya ang isa sa kanyang mga malapit na kaibigan, isang madre na dati niyang nakasama sa misyon sa Africa. Hindi ko gusto ito, Sir Murray. Hindi ko talaga gusto. Tumingin sa kanya ang madre. Cardinal, ang krus ay hindi natin pinipili. Tayo ang pinipili nito. Muling tumahimik si Robert. Ngunit hindi siya umatras. Hindi siya nag-ayos ng imahe. Hindi siya naghanap ng alyansa. Hindi siya naglabas ng pahayag. Sa halip, sumulat siya ng isang simpleng artikulo, inilathala sa isang hindi kilalang pahayagang Katoliko. Kung ang simbahan ay nagnanais ng bagong simula, hindi ito matatagpuan sa mga silid ng mga estratehiya. Ito ay matatagpuan sa mga tuhod ng mga santo. At sa simpleng sanaysay na iyon, mas lalong lumakas ang usap-usapan. Hindi dahil sa galing ng panulat, kundi dahil sa kapangyarihan ng nilalaman. Isang mamamahayag mula sa Amerika ang nagtanong sa kanya sa isang rare na interview, Kardinal, kung sakaling kayo ay tawagin sa trono ni Pedro, ano po ang masasabi niyo? Tumingin siya sa kamera, tahimik, at pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi, wala akong sasabihin sa umpisa. Lalapit lang ako sa altar. At mananahimik. Kasi kung ang Santo Papa ay hindi marunong makinig, paano niya maririnig ang tinig ng Espiritu? At sa sandaling iyon, maraming puso ang natigilan. Ang mga usap-usapan ay nanatiling usap-usapan. Walang kasiguruhan. Walang boto. Walang bulong ng tiyak. Ngunit sa katahimikang bumabalot sa simbahan, may isang pangalan na patuloy na bumabalik. Hindi dahil sa ingay, kundi sa kakayahang manatiling totoo sa gitna ng lahat. Robert Sarah. Sa Roma, ang mga mata ay nakaabang sa bintana ng Sistina, pero si Cardinal Robert Sarah ay nasa kanyang maliit na kapilya, sa kanyang maliit na mesa, hawak ang isang rosaryo na tila gasgas na sa dami ng dasal. Sa labas, kumakain ng espasyo ang ingay, mga komentaryo sa telebisyon, balitang viral, mga headline na nagtatanong, siya na kaya? Handa ba siya? Papasok ba ang simbahan sa bagong konserbatismo? Ngunit sa loob ng kanyang katahimikan, walang tanong. Wala ring sagot. Ang meron lang ay presensya. Sa Casa Santa Marta, ang mga usapan ng mga kardinal ay umiikot sa mga termino, pastoral, doktrinal, transitional, praktiko, unitivo. Ngunit hindi madalas binabanggit ang pangalan ni Sarah ng malakas. Hindi kailangan. Ang kanyang pangalan ay hindi sigaw sa silid. Ito ay buhos sa konsensya. Sa mga araw na bumubuo ng conclave, ilang ulit na nakatanggap si Robert ng bulong, haplos sa balikat, mga sulyap na puno ng tanong. Isa sa mga kardinal ang tumabi sa kanya habang sila ay naglalakad sa pasilyo. Robert, alam mong tinitingnan ka nila. Hindi siya tumingin pabalik. Mas gusto kong nakatingin siya sa akin. Takot ka ba? Hindi sa posisyon. Sa paglayo sa kanya. Habang ang mga botante ay pinipiling magsulat ng pangalan, si Robert ay sumusulat ng dasal. Habang ang mundo ay naghihintay ng anunsyo, siya ay nagbabantay sa loob ng sarili. Ang gabi ng bisperas ng conclave ay malamig kahit tag-init. Si Robert ay lumakad mag-isa sa hardin ng Vatican. Walang kasamang tagapayo. Walang media. Tanging ang mga hakbang niya sa damuhan ang maririnig. Panginoon, bulong niya sa hangin, kung ang simbahan ay tatahak sa gabi, turuan mo kaming magdasal sa dilim. Kung ako'y tatawagin, turuan mo akong mamatay sa krus, hindi lumakad sa entablado. Bumalik siya sa kanyang silid, nagsulat ng huling tala sa kanyang journal. Ang tagumpay ay hindi sa pagkapili. Ang tagumpay ay sa pagkapit sa kanya, kahit walang pumipili. Sa ibang bahagi ng mundo, ang mga social media accounts ay puno ng hashtag, #SarahForPope. May mga memes. May mga komentaryo. May mga nagsasabi, ibabalik niya ang simbahan sa gulang. May mga umaangal, ito na naman ang pagbabalik sa konserbatismo. May mga umaasa, may mga natatakot. Ngunit wala sa mga iyon ang narinig ni Sarah. Nasa loob siya ng Sistina, mata nakapikit, puso nakabukas. Sa kanyang isip ay hindi ang mga bilang ng boto, kundi ang mukha ng mga batang pari sa Africa, ang mga madre sa China, ang mga pamilya sa Middle East na walang simbahan, kundi ang kanilang sala. Sila ang laman ng kanyang pagninilay. Habang bumubulong ang bawat isa ng pangalan sa harap ng altar, habang ang papel ay inihuhulog sa urn, si Robert ay nakaupo, tahimik. Ang kanyang panalangin ay hindi para sa kanyang pangalan na mabasa. Ang kanyang dasal ay para sa sinumang mapili, na hindi siya matakot sa krus.
Hindi naglaon, ang usapan ay umigting. Sa bawat balota, may pangalan na paulit-ulit lumilitaw, Sarah. Hindi ang may pinakamalakas na lobby. Hindi ang may pinakamalapit na alyansa. Ngunit ang may pinakamatinding tiwala ng mga pusong sawang-sawa na sa estratehiya. Sa labas ng Sistina, ang mundo ay naghahanda na para sa anunsyo. Ang mga kamera ay nakafix sa tsimenya. Sa Afrika, ang mga simbahan ay nananalangin. Sa Europa, ang mga mamamahayag ay nagpupuyat. Sa Amerika, ang mga bata ay nagtataka, pwede pala ang isang itim na papa. Ngunit si Sarah, habang binabasa ng isa ang resulta ng balota, ay nakatingin sa krus sa loob ng Sistina. Tahimik. Hindi nabalot ng emosyon. Hindi nagdasal ng isa na ako. Sa halip, sinabi niya, kung hindi ako, salamat. Kung ako, patawarin mo ako agad. Sa mga sandaling iyon, muling bumalik sa kanyang isipan ang kanyang ina, hawak ang kanyang kamay noong siya ay 12, palihim na humihikbi habang siya ay paalis patungong seminaryo. Bumalik ang amang tahimik na tumayo sa gilid ng palayan, walang sinabi pero nagsabing lahat. Bumalik ang batang Robert sa ilalim ng punong mangga, nakatingala, tahimik, naghihintay ng tinig. At naroon ulit siya. Hindi na bata. Hindi na lang simpleng pari. Isang lalaking pinagdaanan ang landas ng apoy, ng kawalan, ng pagkakahiwalay, at ng pagsuko. Wala siyang ambisyon. Wala siyang slogan. Wala siyang plataporma. Ngunit siya ay may panalangin. At sa mundong gutom sa direksyon, iyon na pala ang matagal nang hinahanap. Nang umusok ang puting usok sa tsimenya, ang Vatican ay sumabog sa hiyawan. Ngunit sa loob ng Sistina, tahimik pa rin. Walang galak na tagumpay. Wala ring pag-iyak ng pagbagsak. Tanging katahimikan. Tanging ang marahang pagtayo ng isang tao. At ang kanyang pagbubulungan, Domain non sum dignus in. Hindi ito kwento ng korona. Hindi ito kwento ng luklukan. Ito ay kwento ng pagkakabuhos. Ng isang buhay na itinaya hindi para mamuno, kundi para magdasal. Hindi para magbago ng simbahan ayon sa sarili, kundi upang ibalik ito sa kung sino ang may-ari nito. Kung si Robert Sarahman ay upo sa trono ni Pedro o hindi, hindi na mahalaga. Dahil sa kanyang buhay, ipinakita na niya ang iniwang tanong sa lahat ng Kristiyano. Sa panahon ng ingay, may lalakad pa rin ba sa katahimikan? Sa panahon ng gulo, may luluhod pa rin ba sa krus? At sa panahon ng pagkakawatak, may mananatili pa rin bang tapat sa katotohanan kahit walang pumapalakpak? Sa kanyang huling pagsulat bago ang pagbubukas ng balkonahe ng San Pedro, sa isang papel na iniwan niya sa kanyang mesa, ganito ang isinulat. Ang simbahan ay hindi kailangang ipanalo. Kailangang ipanalangin. Ang mundo ay hindi kailangang sabayan. Kailangang patawarin. At ang krus ay hindi kailangang iwasan. Kailangan itong yakapin. At sa mga huling sandali ng katahimikan bago muling bumangon ang ingay, si Sarah ay nanatili sa lugar kung saan palagi siyang naroon, hindi sa harap ng mga kamera, hindi sa gitna ng palakpakan, kundi sa presensya ng Diyos. Sa altar. Sa panalangin. At sa wakas, ang kanyang pananaw sa simbahan ay malinaw. Isang bahay na lumuluhod. Isang tahanan na umiiyak. Isang inang hindi sumusuko sa mundo dahil alam niyang hindi ito sa mundo nakaugat kundi sa langit. Mag-subscribe sa channel na ito, sama-sama nating pananatilihing buhayin ang diwa ng pakikiramay, pagpapakumbaba at katapangan na napakaganda. Naway laging sumainyo ang kapayapaan.